Magandang buhay po mga ka-iPro members and sa mga future iPro members. Magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang buhay, Sir Jayan. Magandang buhay, Sir Eric. Kung maganda natin ngayon, topic kasi parang since medyo tawag dito, katatapos lang din ng GA natin. Medyo fresh pa naman din siya. So, daming mga nag-i-inquire or madaming mga questions about sa mga financial terms, diba? Parang naisip natin na why not pag-usapan natin ito sa kwentuhan session. Kasi nung nag-General Assembly tayo last month, di nag-report na. Yes, sir. Lasing lahat Ganun. Nawindang. Shucks numbers. Ganun. So, okay po ba? Pag tinatanong ng mga nag-report sa atin, okay po ba? Naintindihan po ba? Oo na lang So, now is the opportunity, para... Pag-usapan natin ng numbers. Oo. Ano ba? Hindi. Sorry. Tignan mo, tuloy, nag-aalisan na sila. Numbers daw ulit Hindi, yung opportunity na to, sir, ay maipaliwanag natin yung mga mahalagang financial terms na never na-encounter ng majority, ng marami. Tapos biglang nung report natin, ano yun? dinugo na yun. So ano nga ba yung mga financial terms na importanteng maintindihan ng mga members natin, sir? Kumbaga parang sir, actually madaming mga financial terms na dapat din at least kahit papaano hindi naman master ng members ng kahit sinong members, at least kahit magkaroon lang ng idea. Yes, tama. Siya. Pero ngayon, sir, since hindi naman natin siya pwedeng discuss ngayon ng lahatan dahil sobrang dami talaga niya. So pumili lang tayo ng talagang essential. All right. Kumbaga parang siya yung pinaka-key elements ng financial terms na dapat every member ay meron siyang idea or alam niya kung ano ibig sabihin. Kasi yung mga bagay na hindi natin naintindihan, hindi natin alam, hindi natin naintindihan, nagkukos siya ng syempre nagkukos siya ng sometimes worry. Yes. Ba't kaya ganun? Tama. Diba? So, nagkukos siya ng hindi hindi ka peaceful dun sa numbers. Kasi hindi mo naintindihan. Paano ba siya nagre-reflect dun sa aking account? Ganun. So, opportunity na to para maintindihan natin lahat. Yes. Alright? So, simulan ang natin. una natin, Based sa listahan. Okay. Capital contribution. Capital contribution. Ano ito, sir? Sir, contribution. Okay. Ito ba ay share capital? Hindi sir. Ang capital contribution, sir, ito yung kabuuang pera or amount ng pera na meron si isang investor or yung gustong magpa-member sa isang cooperative. So total amount of money na ito, sir. Ibig sabihin, sir, ito ay pag sabihin ng capital. For example, sir, ikaw gusto mo magpa-member, meron kang hawak na 100,000 for example. So yun, sir, ay total amount ng pera meron ka. So kung gusto mo magpa-member sa isang cooperative, so tatanungin ka kung yung total capital mo na ito na hawak mo ay kung saan mo siya ilalagay, kung doon ba sa totally doon sa buo na yon ay ilalagay mo sa share capital mo or ihahati mo siya doon sa mga programs na available sa isang cooperative. So yun, sir, yun yung tinatawag natin na capital contribution, which yung capital contribution na yon ayun yung gagamitin for operation and for growth ng cooperative. Okay. Yan. So pag sinabing gagamitin sa operation ng cooperative, itong fund na to, so kasama dyan ay yung mga business na pinapasok ng cooperative? Yes, sir, exactly. Doon siya. Kasama siya din doon. Kumbaga may mga allocation na portion doon. Alright. Tapos, kasama ba dyan, sir, yung... Siyempre, nagbabayad ng kuryente. Kasama ba yun doon? Yes, sir. Sa operation. Kasama siya. Part siya ng operation. Basta mga essential or part ng kung paano mag-work ang isang cooperative or isang business. So, kasama siya doon. Mga expense, no? Yes, sir. Yung mga overhead expense. Tama. Yes, sir. Kasama din siya. Basta yun, sir, available na contribution ng mga members or gusto mo pa members. Okay. Yun. Kumbaga, sir, yun yung pinaka-simplest or simplified na niya, na meaning niya talaga. So kung ako mag-i-invest sa isang kooperatiba, so pag-usapan natin general, sir. Yes, no? sir. Kung ako mag-i-invest sa isang kooperatiba, hindi
ko lang dapat tinitingnan yung magkano kikitain ng aking kapital. Tama? Yes, So sir. titignan ko rin ano-ano ba yung mga expenses ng kooperatiba na yun? Yes, opo. Kasi ano naman sir, 'di ba? Parang since gusto mo magpa-member, so andun yung word na since cooperative yung business or yung gusto mong pasukin na community ka. So parang andun na yung yung instinct or para bang tawag doon, automatic na matic na. Magkakaroon ka ng care doon sa papasukin mo na business, Okay. 'di ba? So, kaya kailangan parang very crucial or sa isang member o magpapa-member na alam yung mga ganong bagay. Okay. Na essential kung paano magwo-work o tatrabahuhin yung capital na i-contribute niya doon para sa isang cooperative. So hindi siya nag-invest, hindi siya nagbigay ng contribution, capital contribution for the sake of kumita lang alone. Yes. So kasama niyang tinake yung risk. Yes. Yes, sir. No, Kasama. kasi yung pera, kunwari may yung 100,000 ko nilagay ko diyan. Tama. Hindi natin pwedeng sabihin na may 100,000 ako diyan. Ilagay niyo lang yan doon sa may sa may business side wag yun sa may expense. Tama. Hindi pwede 'yon. Yes. Dahil ang capital contribution ko at capital contribution ng lahat ng mga members ay ilalagay sa isang pooled fund yan Yes, diba? oo. And then, yun nga yung sinabi mo kanina, Sir Gian, na may mga allocations. Tama. How much yung i-allocate sa ganitong kunwari, sa business. Tama. Sa business loan, for example, at sa insurance side, mga ganon. Tama. Okay, pambayad ng kuryente. Yes. Ang hirap naman, di ba? Siguro pag hindi tayo nagbayad ng kuryente, walang live. Wala akong kwentuhan session. Brown out. Yun, kasi sir, di ba parang lang naman mamimili lang naman din yung isang investor, isang gusto magpa-member For example, di ba? Kung mag-i-start siya ng sariling business. So ano ba yung mga dapat na things na i-consider bago siya mag-start ng business, di ba? So kung ano yung talaga natin, ang pinaka lifeblood naman kasi talaga sa isang business is yung capital na gagamitin. Tama. 'Di ba? So papaano yung ipapaikot ng isang cooperative is yung kaya ka magi-invest doon sa isang cooperative or sa isang business organization kasi parang naniniwala ka doon sa mission and vision na hindi lang siya short term kundi long term yung ideas na naiisip na magra-run siya in the long run. Ganun. So Okay. kaya parang hindi lang siya nakafocus doon sa profit itself or sa return, kundi sa mga risk talaga, kasama talaga siya. Kasama, hindi pwedeng ihiwalay, no? Yes sir, opo. Talagang, magkadikit naman talaga. All right. Sige, so capital contributions, no? Sa mga viewers po natin, no? Shout out po kay Sir Paulo Estrabo, tsaka kay, si Ate Maxima. Ate Maxima. Alam mo talagang astig na Maxima na Ramon pa. Hello, ate. Po, magandang buhay po. Yan, pakishare na rin po ito para sa mga future members natin. Ayan, tama. nag-specific na. Siyempre, live natin to, sir. Bias So, next. Ano naman yung share capital? Ayun, sir. So, speaking of share capital, so, kumbaga parang sa capital contribution, actually, medyo related to sa share capital Okay. Dahil ito yung sinasabi natin kanina, sir, na kung saan ilalagay ng isang investor or ng isang gusto magpa-member sa isang cooperative, yung amount ng money na meron siya ngayon. Yan ang Okay. ito yun, so share capital. So, halimbawa, ikaw nga, sir, meron ka 100,000 o for example, Sir Gian, ito, meron ako 100K dito. So, gusto ko, dito ko lang ilagay ito sa share capital. So, yun. So, yun na, sir. Okay, so share capital means isa siyang allocation Yes, na meron sir, sa kooperatiba. Which is ito yung required, no? Apo, share Required capital. share capital. So capital contribution, ito yung amount na readily available Yes, from sir. your end na willing kang ilagay no sa kooperatiba, Yes, sir. for example. And then tatanungin ka ngayon ng officer, Yes. yung pera na meron ka, sir, ay saan mo i-allocate? How much ang ilalagay mo siya sa shares? Correct. How much dun sa savings? Yes. How much sa time deposit? Yes, sir. Ganun. Kung Okay. anong mga programs ang mayroon din Okay. sa isang cooperative. So, kunwari yung isang allocation nilagay mo sa share capital. So, saan mapupunta yung fund na yon?
Yun naman sir ay doon naman siya ginagamit din sa mga projects and then sa investment ng isang cooperative. Okay, so doon yung no? Dito rin papasok yung mga expense. Pwede dyan ma-allocate. May mga some portion sir. Oo. Lalo pag nag-i-start talaga. Kasi may allocation for shares, may allocation for savings. So kapag yung portion ng pera ko, capital contribution ko, ay nilagay ko sa savings, then parang sinasabi na parang safe siya. Kasi nasa savings account lang. Yes. Tapos pwede ko siyang i-withdraw anytime. Tama, no? Parang liquid siya, very liquid. Yes. Okay. Tapos time deposit, nilagay ko siya. So nakalock in naman siya ng certain period of time. Pero kung mapapansin natin, no, shares, savings, time deposit ay magkaiba sila ng terms. Yes, no, sir. Magkaiba din sila ng purpose. Iba din. Dahil yung sa share capital, sir, ito yung amount ng money na nakalagay doon which yun yung pag-aari ng isang member. Okay. Diba, sir? So, which may din naman siya. Parang merong limitation based doon sa regulatory body na naghahawak sa lahat ng cooperatives. Okay. Yan. So, since iba ang shares, magkakaiba sila ng purpose, so magkakaiba din yung nila, way of earnings nila. Yes, sir. Magkakaiba kung saan siya Oo. Sa shares ay dumidepende sa dividendo. Tama. Which is kabuuan na performance ng ating negosyo ng kooperatiba. Yes, Tama, no? And ililess mo lahat ng mga naging expense. Then kung ano yung available, net surplus, etc. Which is pag-uusapan natin mamaya, madugo lang siyang pakinggan, net surplus. Ganun. Terms lang yun. Pero kasi minsan nakagkakalito, sir, di ba? Sa mga terms na ginagamit talaga eh. Lalo na, siyempre, hindi naman ng magpapa-members is... Diba sir, ganun? Na merong idea pagdating sa mga ganun terms. Kasi yung isa kasi talaga may mga jargon terms. Yes. Which, syempre doon sa mga financial, lalo na sa mga financial terms talaga. Kadami eh. Sir, Nakakalito eh. Minsan lalim ng iba eh. Oo. Pag pinaliwanag na, ayun lang pala yun. Bakit kasi ganun yung term? Diba? But kasi, bago tayo magpatuloy, hindi pwedeng hindi natin batiin si Ma'am Nerissa Villanueva ng 1CISP. Hello, Hindi ma'am. Pwedeng hindi Gandang buhay. Oo, magandang buhay sa'yo. At saka si Ma'am Mean Yandan na laging nakatune in sa atin. Walang humpay yung mga natin na yan. So, si Ma'am Neri, sir, napakasipag din yan. Napakasipag ni Ma'am Neri ng 1CISP. Anytime Anytime yan. Kahit na wala na, kumbaga off-duty na eh. Nagre-reply pa. Ayan, napakabait ni Ma'am Nerissa. So ayun, shoutout ulit sa 1CISP. Hindi po yan sponsored. Anyway, balik tayo, sir, doon, no? So magkakaiba sila na, sabi mo kanina, yung share capital ay kikita siya via dividend. Via dividends. Which is ang dividend ay hindi guaranteed until ito ay officially announced. Yes, or announced or declared. Or declared. Officially declared. No? Then merong savings at time deposit. Magkaiba rin ng term, magkaiba sila ng parang purpose. Yes, sir. Tama. Ang savings ay ito yung fund na readily available. Parang pinark mo lang yung pera, tama? Na pinark mo siya today and then next week kakailanganin mo siya, pwede ka mag-file ng withdrawal without penalties. Kasi hindi naman siya nakalock eh. Pero yun, sir, ay may mga certain din yan, policy. Depende sa cooperative pa din. Pero basically, ang savings ay parang isang lalagyan na kung saan ang purpose, pwede akong kumuha dyan in case na kumbaga readily kumbaga liquid siya. Unlike sa shares, ang share capital ay hindi liquid. Yes, sir, hindi siya liquid. Kasi nagamit siya eh. Napaikot na siya eh. Napaikot siya. So kung magfa-file ako ng withdrawal, which I believe possible sa mga cooperatives na may mga members na magwi-withdraw ng kanilang mga share capitals, right? So sa share capital, hindi siya yung readily available. Yes, tama? sir. Yes. Kasi nagamit siya sa operation. Correct. Okay. So,
most likely ito ay long term. Yes, sir. Hindi siya kaya hindi siya savings. Magkaiba sila ng purpose, Correct. no? Unlike sa savings, pwede mo siyang withdraw readily available. It must be readily available. Tama. Time deposit may terms. May terms. Correct. Pag sinabing 1 year talaga, walang withdrawhan. Dahil kung nag-withdraw ka dyan, pwedeng ma-penalize. Tama? Yes. Okay. And syempre, kumikita yan. Correct. Tama, no? May earnings siya. Sa savings, syempre, since readily available siya, may kita siya na maliit lang. Prorated. Tama, no? Yes, sir. Per annum. While yung time deposit, medyo mas mataas siya ng konti sa savings, pero naka-lock-in siya. Lock in. Hindi mo siya pwedeng i-withdraw anytime. So, saan ginagamit yun? Yung pondo doon? Yun sir, binagamit din siya sa mga Operations. No? Sa business operations. Yes. ng Na cooperative. less ang risk. Yes. Na less ang risk pero mas mataas yung liquidity ng konti versus naman dun sa shares. Correct. Right? Kasi ang shares talagang, teka, nagamit pinambayad na namin kuryente tapos mag-withdraw ka. Teka lang, hahanap kami ng ano, di ba? Parang, wait lang po ha, kung mawi-withdraw natin sa Cellcor yun. Mga ganon, di ba? Siyempre, hanap ka ng pondo na para, tama na. While dun sa time deposit, kung saan ka naglagak, no? Pwede mo siyang i-withdraw, pero 1 year dapat. Dahil kung hindi, mape-penalize ka nga. Pero dapat, somehow, yung isang kooperatiba ay merong nakaalat na pondo. Yes. Para pag nag-withdraw siya, at least may pa-process yung withdrawal niya. Yes. Pero, na-penalize. Yes. Okay. Kaya sir, very important din talaga sa mga gustong mag-member sa isang cooperative. So, kahit isang cooperative, sir, kaya kailangan talaga titingnan kung ano kung ano yung vision, mission. Yes. Kung talaga mag-fit dun sa kanila, yung gusto nila ipasok Yes. doon. Kasi long-term talaga siya Yes. Dahil kung mapapansin mo, sir, doon sa mga iba, merong mga rules din talaga. For example, kung nag-start talaga yung isang cooperative, specifically tayo, nag-start pa lang naman din talaga tayo. So, may mga depende doon sa Policy, sa policy kung magbibigay ba talaga ng dividends ang isang cooperative. Kasi pwedeng hindi For example, for the first 5 years ng operation, pwedeng hindi kayo magbigay ng dividends or anymang return sa mga members. Kasi papa-roll over mo na. Yes, sir. Papa-roll over muna siya. Kasi hanggang dumating sa point na hindi mo na mararamdaman. Yes. Kumbaga parang pasok na lang ng pasok yung sa iyo. Income, ganun. So parang isa sa mga lesson learned, no, sa mga hindi pa po member ng kooperatiba, ng kahit anumang kooperatiba, ay wag po basta kayo mabubulag or Yes. mai-inspire dun sa mga dividends, mga declared dividends na lumalabas, na porke ang laki ng kita, pasok na kaagad. Correct. Kasi madaling pumasok Sobrang dali. Sir. Madaling pumasok. No, ang challenge doon yung paglabas. Correct. Kailan ka lalabas? At pag lumabas ka ba doon, what's in it for you? Or ano yung mga disadvantages ng paglabas mo? Kasi nakikita lang natin yung advantages pag pumasok tayo. Correct. Exactly. Okay? Kaya nga tayo pumasok kasi nakita natin yung advantages. Pero yung disadvantage, hindi pa natin nakikita. Yes. Parang yun usually nadi-disregard no? Oo. Nabubulag sila dun sa ano. So, kapag kayo po ay magpapasok ng kooperatiba, kahit dito, tayo naman, sinasabi naman natin yun Yes, sir. No, na ang kooperatiba po ay, depende actually sa level, no, ng cooperative. Tayo kasi nag-i-start pa lang. So talagang mahaba-haba pa yung ating lalakbayin. Sobrang haba pa, sir. So parang lesson learned sa akin, kung ang goal ko ay short term, pwede akong pumasok sa mga kooperatiba na mga matatatag na. Oo, sir. Pwede. Pwede, no? Tapos, parang kuha na lang ako passive income ng mga dividends, no? Pero kapag long term, pwede ka dun sa mga nag-i-start. Yes. Tapos long term, yung projection. Wala mo nang yung kuha na ng dividends until such time na lumaki siya. Pero I guess depende pa rin yun sa kung sino yung nagmamanage, Yes. yung expertise syempre nung management team. At minsan may management team na expert, Correct. pero hindi tama yung puso. So, isa rin yun sa mga tinitignan natin. Okay.
At syempre si Mahal, yan, si Mahal. Ronslin is watching. Hello, Ma'am Yan. Rons. Shout out. Ayun, so, ano yung subscribe? Subscribe, sir. Subscribe, paid share. up. Di ba may nakikita tayo diyang subscribe, paid up, capital, ano yun? Ayun, sir. Parang type siya ng share capital. Okay. Yung subscribe, sir, ibig sabihin yan, ito yung pinledge na babayaran or parang magiging pagmamay-ari ng isang member ng isang cooperative. Which yung subscribe... Nag-pledge. Yes, sir. Pinledge niya. So, ibig sabihin, nag-pledge, parang nangako, no? Nangako. Yes, sir. Akin na yan. Akin na yan. Yes. Papangalan na sa kanya yun. Kahit di pa bayad? Yes, correct. Kahit di pa siya bayad. Okay. Dahil yun, sir, subscribe, sabihin. So, sinubscribe yun, which allocate na yun sa specific member ng isang cooperative. And then, payable siya, depende doon sa policy ng cooperative. Okay. Pwedeng monthly, semi-monthly, quarterly, or annually. Okay. Depende doon sa ng cooperative policy. Okay. Ganun. And then, yung mga paid up capital, so yun na yung mga paid na ni member. Okay. Na capital, which yun yung magiging basis ng computation pagdating doon sa dividends. Okay. Kaya kung anihin natin, Yung paid up. Yes, sir, the paid up. So the higher the paid up capital ng isang member, so mas malaking percentage na ma-allocate sa kanya kung doon sa dividends na available na i-distribute sa mga members. Okay. Yan. Kaya po sa mga members dyan, pwede po kayo mag-add. So, parang ganito siya. Di ba ang isang kooperatiba mayroong minimum shares? Yes, sir. May minimum shares. Tapos, pwedeng ang bayaran mo lang doon ay 25%. Yes, sir. Yun yung standard. Standard. So, paano yung remaining? Liable ba ako doon na bayaran? Yes, sir. Liable. Mag-responsibility ko talaga siyang bayaran? Yes, sir. What if hindi ko siya bayaran? Sa pagkakaalam ko, sir, wala pa naman akong nakikitang kung anong violation doon. Pero depende rin kasi talaga kung paano policy doon. Kasi kung hindi ko siya babayaran, syempre kung mag-declare man ng dividendo, magbe-base yung dividendo ko, yung amount na, sa kung ano yung paid up ko na shares. Yes, sir. Tama? So kung 10,000 yung sinubscribe ko, 2.5 shares lang yung binayaran ko. So pag nag-declare tayo ng 10% na dividend, mag-ano lang siya doon sa, ang basis lang niya ay yung 2.5 ko na shares. Yes, sir. Doon lang. Tama, no? So meron lang akong 250. 250. 250. O, yan. So yung 7.5 payable to. Tama? And tama ba kapag yung aking dividendo, hindi ko siya matatanggap kasi dapat bayaran ko muna yung aking remaining mga unpaid share capital, subscribe? Ayun, sir, pangkakalam ko dyan, sir. Depende sa policy. Yes. Tsaka sa rules. Kasi liable ako Oo, di ba? Oh, okay. Pero hindi naman ako sasampahan ng kaso. Hindi naman, sir. Hindi naman. Hindi naman. So, parang, may utang akong 7.5. Gano'n, hindi naman. Wala naman. Pag hindi ako nakabayad, hindi naman ako interesan. Hindi. So, depende na lang siguro sa policy. Depende sa policy ng cooperative. Pero I think may malaking problema. Maapektuhan yung projects. Sir. Ng cooperative. Kasi bago siguro sila, most ng co-op, bago sila parang nag-amend, no, na pataasin yung share capital, nag-planning muna yan, nag-business planning. Na ito yung nakikita natin, na foresee nating mga projects in the future. So ito kakailangan nating pondo. Correct. Unfortunately, nung na-reach na yun, di ba, okay, ito na yung plano, ito na yung tatahakin natin for the next 5 to 10 years. And then itong mga nag-pledge, hindi nagbayad. So may effect. Yes, sir. May effect siya. May effect. Unless, humanap na lang ng ibang mga magtitiwala o mag-i-invest ng mga kamay-ari para di ba? Parang makompensate ko. Makompensate yung mga hindi nagbabayad. Wala naman siguro mga members po natin yung hindi nagbabayad ng mga unpaid Yes, sir. As far as I know. Tuloy-tuloy naman Para marami na rin naman. At saka, alam ko, wala.
Even sa mga nanonood po dito, wala, di ba? Tingnan mo, walang aamin dyan, sir. Meron ba? Meron ba sa inyo dyan? Mga taas ang Sabi kamay. sa'yo, wala aamin eh. Send stars po, send stars. Support, Okay. Okay, napapasarap yun. Ano oras na ba? Oo nga, no? Oo, sir. Ano, 12:30. Ang bilis naman ng oras, no? Kaya nga. Pero interesting kasi, no? Para hindi lang, di ba? Para sa kamalayan ng karamihan, kaalaman ng karamihan, importante na ano po, na maintindihan po natin ito, no? Subscribe. Ayan. Ano yung capital build-up? O yung CBU na tinatawag? Ayun, sir. Parang, actually, ano yan eh. A start ng cooperative talagang parang sinama rin siya doon sa standard ng regulatory body. Okay. So, importante rin, sir, kasi capital build-up. So, parang nakakatulong din talaga siya doon sa sa pag-growth ng isang cooperative. Which ano naman siya, pwede naman siyang kumbaga, may tinawag lang siya ng specific account na capital build-up, pero pwede naman siyang ilagay doon sa share capital ng every member. Okay. Doon din naman siya mapupunta, kumbaga. So, capital build-up. Para lang lumaki yung capitalization. Yes, sir. Para madagdag lang din sa Siyempre, sa business, kahit ang ganda-ganda ng idea mo, correct. ang sipag-sipag ng management team, pero walang kapital. Walang capital. Hindi magpo-proceed yung... O ba't walang masipag lang po kasi kami. Diba? Para, ba't di pa nagraran yung may business idea lang po kami. Gano'n, no? Exactly, sir. Ba't di pa nagraran nga? Wala pong kapital. Oh, pogi lang talaga si future chairman. Inano po natin sa darating na halalag. Exactly, sir. Di ba ganun eh? Hindi naman kasi talaga ka, future? Sa capital build-up. Sa capital build-up pala. So yun yung mga kamay-ari po natin, in-encourage po namin kayo na una ay bayaran yung ating unpaid na share capital kung meron man. At saka siguro maganda na mag-request po kayo. Magkano na yung share capital nyo? Tama? Pwede. O kaya sir, naman? Actually, ongoing naman yung ginagawa natin mga statement of accounts ng mga... ayun. Para 'di ba masarap lang, lang difference lang, walang passbook. Pero doon sa statement of account, pag nag-request po kayo, pag nagkaroon po tayo ng, ayun nga, access doon, makikita nyo kaagad, ito na pala yung, ko. Ito pa pala yung payable ko. So, at least magkaroon tayo ng idea, no? Pero, ayun, malinaw, hindi naman po kayo ikukulong, pag hindi makabayad, pero may effect po kasi ito doon sa performance ng business natin. Pero, again, it's up to the management team, no? Kung paano nila paano nila i-manage yung pondong available nandiyan. Hindi yung pondong hindi pa na ibibigay, di ba? So naka-focus ang management team magkano yung nandiyaang pondo. Yes. Ayun. Kasi nakaka-inspire din naman, sir. Actually, naman kasi diba, sir, sa atin dito, sa cooperative natin, lahat naman tayo nag-ano dito ay mga volunteers, kumbaga, diba? Dahil meron tayo isang business na din Yes. na yun yung nag-ano sa atin. So kaya sa mga members din natin ngayon, so kung may mga ideas sila or mga pwede silang skills na pwedeng i-share sa atin, welcome po sila sa atin, di ba? Yes. Di ba, sir? Hindi lang sila welcome, kailangan natin sila. No? Para mag-continuous growth ang ating cooperative. Kasi sa atin to eh. Yes. So, sir, sa atin to eh. Hindi po to kay future chairman, hindi po to kay Sir Gian, hindi po kay Sir Eric Celo, kay Sir Joma o kung sino man. Hindi po. Sa atin. Correct. Kaya nga may mga kaya may tinatawag na General Assembly. Yes, General Assembly. Ang General Assembly siya ang boss. Yes. Highest. So sino ang boss? Kayo, yung mga members. Ba't parang nalungkot naman? Nalungkot kayo maging boss? Dapat, boss ako, General Assembly. So, dapat masaya. Kaya kung ganon, makialam po kayo. No? Makialam,
punta po kayo rito sa office. Check nyo po kung ano po yung mga pwede po nating maitulong. For improvement. Hindi naman kailangan maging matalino. Correct. Baka kinakabahan po kayo na kailangan maging matalino, kailangan maging Sir Gian ako, na ganun siya kagaling, ganun ka pogi. Di ba? Kahit hindi maligo, pogi pa din. Pero naligo ka naman, no? Naligo. Kahapon. Ay, galing good news yan, So, ayan. Si Sister Rosaline Habana, kumusta ka? Hello, Nakaabot. Alright. So, since hindi natin to natapos, no, meron pa tayong ilang mga financial terms na mahalagang dapat pag-usapan. Ituloy natin to, Sir Gian, ha? Okay. Sige, sir. No problem. Mukhang talaga siya. Napasarap hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya. Oo. Yes. Alam mo naman pag tayo nag-usap. Hindi lang naman kwentuhan. Alright. So, yan po. So far, yung ating po mga natutunan, ano yung capital contribution, ano bang difference niya sa shared capital, ano ba yung subscription, ano yung subscribe capital, at saka yung paid up capital, at saka yung capital build up, no? Ano ba yun? Isusunod po natin yung about sa dividends, patronage refund, net surplus na, ano yun? Reserve funds, meron ba nun? Ganun. So, ayun. Pero meron po kami announcement. No? Huwag po muna kayong aalis. Magbabalik po ang... Wala pa pala tayo. Wala pa pala. Sorry. Kakala ko may na tayo. Yung... Mga ads. Oo, mga ads. Wala pa pala. Next week din, no? Baka magpaano tayo? Ano bang may special announcement, may pinapasabi si chairman. Teka. Nasaan ba yun? Nasaan ba yung message ni? Wait lang po Diyan lang po kayo. Saglit lang. Saglit lang po ito. 10 minutes and 1 hour. Ayan. Next week po, no, i-announce po natin yung joint venture project. Wow. Kayo ba ay teka, atake dito. Mga parents, no, mga magulang po, yung mga magugulang, mga magulang na nakikita nyo yung inyong mga anak na parang nagkakaroon ng, alam nyo, pangarap na maging doktor in the future. Alam mo ba, sir, napakahirap maging doktor ngayon. Alam mo kung bakit? Isa sa mga requirement ay dapat mag-residency or something, ganyan, parang OJT sa isang hospital. Ganon. At alam nyo ba na hindi siya ganong kadali? Isa sa mga requirements, dapat ikaw na magulang ay shareholder, at least may isa kang share sa hospital na yon para makapag-duty doon ang anak mong gustong magdoktor. Okay. So yun ang isang parang initial requirement, sir? Yes, isa lang yun. Nasa matitinding So, ibig sabihin pera ang pinag-uusapan. Kailangan. Okay? Pero, ang challenge kasi doon, gaano kalaki yung share, yung amount, amount per share. Per share sa isang hospital. Depende pa yan sa kung ano ang hospital. Yes. Okay? Kasi pero may continuous appreciation yun, sir, di ba? Yes. Nagtataas yan. Hindi bumababa ang shares ng hospital. Lalo pagka-operating na talaga yung hospital. Yes. Magtaka ka pag bumababa yun. So, tumataas yung value niyan at dumadami ang mga nagkakasakit. Dumadami nga yung uri ng sakit eh. Correct. Nag-i-evolve din eh. So dumadami yung reasons para ma-hospitalize ang isang tao. So kaya mapapansin niyo tayo ng mga hospitals. Good news. Anong good news, sir? Isa sa mga joint venture natin ay ang hospital shares. So magulang talaga, parents. Nakikitaan nyo ng future ang anak ninyo maging doktor or pangarap ninyo maging doktor ang inyong mga anak? Siyempre, maganda yun, di ba? Elijah, ha? Ayan. Pwedeng-pwede na po via joint venture magkakaroon po tayo ng opportunity para maging shareholder, magpag-hold ng shares sa isang hospital. So next week po ang full details, kasama po natin si chairman next week. Ayun po yung maganda sa kooperatiba kasi mas lumalawak yung opportunity. Sa halagang
piso, ay hindi naman piso. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan maglabas ng kalahating milyon, 1 milyon para sa shares ng hospital. Dahil sa pinagsanib puwersa, ganun pa yun, no? Ng kooperatiba. Yan. Yung capital contribution. Yes, ganun ka-importante. So lahat ng details, pag-usapan po natin or magpapatawag po tayo ng special meeting para sa mga kamay-ari po natin. So yan po yung ganda ng pagiging miyembro po natin ng kooperatiba. So, see you next week po dyan. Excite naman yun, sir. Syempre naman. Di ba? Siya nga na wala pang anak na excite. Kaya, Ay, sorry. sir, Wala. Public? Sorry. Walang girlfriend pala. live to, sir. Ay, ano lang. Hindi, wag nyo na pong intindihin yun. So, ito na lang. Sa capital contribution. Ayan, sa mga gusto pong mag-member po, sa pang-announcement, no? Sa mga gusto pong mag-member sa ating kooperatiba, tuloy-tuloy lang po kayong mag-message, no, sa ating FB page at may mag-a-assist po sa inyo dyan. No? Sa mga nagwo-worry, OFW, o kung saan mang panig ng mundo, ng daigdig, o nasa barko ka man, basta may internet connection, ay pwede po kayong maging membro ng ating kooperatiba online. So meron na tayong pre-membership orientation online. Mag-message lang po kayo sa ating Facebook page. Yaon. So yon, lagi nating tatandaan, Sir Gian, Na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Magandang buhay. God bless. See you next week.